kundi magnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya nga nakulong yun eh. Kaya hindi nakataka-taka ang mga magiging kasama ni Sara Duterte. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Pasensya na ho kayo at ngayon lang po tayo nakapag-vlog. No, pasensya na rin kayo. Nandito din tayo sa kalsada ngayon dahil kami po ay meron pong tinatawag na community service. Kami po ay meron lang pong kumbaga meron lang ginagawa para po sa ating bayan. So pero bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, binabati muna po natin syempre at di natin pwedeng kalimutan ang ating pong minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at syempre yung ating pong minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging yung ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating mga minamahal na mga kababayan na Solid Epifanio supporters. Okay, gusto ko po pag-usapan natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, nakita naman ho natin, di ba, nasaksihan naman natin yung mga nagiging banat ho o mga nagiging reaksyon po o mga ibinabatong mga salita ng mga Duterte laban po sa Kamara, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo, na kung saan ay talagang pinagkakalat nila, kumbaga gusto nilang lasunin yung kaisipan ng ating mga kababayan, na para bagang gusto nilang sabihin na yung mga nangyayaring ito ay bunga ng hindi magandang relasyon ng mga Marcos at nitong mga Duterte. So, kaya ang pinalalabas nila dito, mga minamahal ko mga kababayan, lahat na nangyayaring ito ay puro pamumulitika. No? Pamumulitika. Kaya nga kung makikita po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kung tutuusin po, mga minamahal kong mga kababayan, kung tutuusin, kahit po sa TikTok, makikita nyo po doon, naglipa na po yung kanilang paninira sa ating mahal na House Speaker Martin Romualdez. May nakikita po ako ngayon na mga video na inedit, mga inedit na videos para lamang po gawing katatawanan, gawing katatawanan ito pong itsura po na ating ginagalang at minamahal na House Speaker Martin Romualdez, na kung saan yung bidyong yun ay kumakain ho siya ng pera, di ba? Lumalamon ng pera. So, alam nyo, kung sino man ang may kagagawa niya, wala nang iba. Kung ako pong tatanungin ninyo, walang ibang pwedeng gumawa nito, walang ibang pwedeng mag-utos na gawin yan, kundi ang mga Duterte. Siyempre, mga bayad yung mga yan eh.
Para sa ano, para saan pa't binabayaran sila kung di naman pala sila kumikilos, hindi sila marunong dumiskarte para mailigaw o masira yung ating mga minamahal na mga politiko na tunay po na nagmamahal sa mga Pilipino. So, maliban po doon, mga minamahal kong mga kababayan, nag-uutos ho ngayon, eto pong mga kalaban natin sa kanilang mga vloggers na gumawa ng mga topic, no? Mga o maglabas ng kanilang mga opinion na ang lahat ng opinyong ito ay papabor dito po sa mga Duterte, lalong-lalo na dito kay Sara Duterte na natuklasan po na nagnanakaw sa pera po ng taong bayan. So, isa po yan sa nakikita natin. So, maliban pa po dyan, mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na, talagang nasa highway po tayo. No? Talagang daanan talaga ng highway itong ating na postingan ngayon. Kaya pasensya na po talaga mga kababayan ko. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, bumalik ho tayo. Alam nyo, kung ano man yung nangyayaring kaguluhan ngayon, kung ano man yung mga nagiging kilos ngayon ng ating gobyerno o ng mga ahensya ng ating gobyerno, maging ng ating mga mambabatas, yun ay dahil na rin sa mali at hindi magagandang ginagawa po ng mga Duterte, na kung saan yung kanilang kapangyarihan ay ginagamit po nila saan? Sa kabulastugan, sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Alam nyo, kung hindi lamang po mahal ng ating mga congressman, kung iisipin yung mabuti para po sa akin, kung wala pong pagmamahal ang ating mahal na Pangulo at ang iisipin lamang niya ay sarili niya, hindi na po siguro kailangan na sawayin pa niya. O sang-ayunan niya yung kagustuhan ng Kamara. Alam niyo po ba kung bakit sumang-ayon ang ating mahal na Pangulo na imbestigahan si Sara? Bakit sumang-ayon ang ating mahal na Pangulo na imbestigahan yung nangyaring pang-aabuso ng dating administrasyon sa war on drugs o peking war on drugs? Dahil iniisip po kasi ng ating mahal na Pangulo na hindi siya magiging Pangulo kung hindi dahil sa mga Pilipino. So ibig sabihin dahil may mas mahal niya ang mga Pilipino, mahal niya yung mga bumoto sa kanya, hindi na po siya nagdalawang isip bagamat si Sara at siya ay talagang mahaba o malaki ang pinagsamahan. Alam niyo kung iisipin lang pong mabuti iisipin lang pong mabuti ng ating mga kababayan, masasabi mo talaga na napakapalad ng mga Pilipino sapagkat hindi sila ipinagpalit ni Pangulong Bongbong Marcos sa samahan nila ni Sara Duterte. Na kung tutusin, pwede naman po magbulag-bulagan Pwede naman po magbingi-bingihan lamang po dito ang ating mahal na Pangulo. Pero hindi po niya yun ginawa. Sa halip, ipinakita po ng ating mahal na Pangulo na mahalaga para sa kanya ang mga Pilipinong nagtiwala sa kanya o bumoto sa kanya. Kaya nga, para sa akin, bibihira po tayo makakita ng ganong politiko kasi karamihan po ng mga politiko ngayon, pagkapareho nila na magnanakaw, o kaya naman kaalyado nila, kakampi nila, nagiging bulag po sila sa katotohanan. Nagiging sila sa katotohanan, nagiging bingi. Yun, kumbaga, yun yung nila yun yung kanilang mga nagiging sistema, ganun ang kanilang mga ginagawa. So, kaya nga, karamihan sa mga politiko ngayon, imbes na isipin nila yung kinabukasan, yung mararamdaman, yung magiging reaksyon ng taong bayan, ang iniisip po nila yung magiging reaksyon ng kanilang mga kaalyado. No? Takot sila na masira sila sa kanilang mga kaalyado. Takot sila na maging kalaban nila ang kanilang mga kaalyado. Kaya baliwala sa kanila na magalit sa kanila yung mga Pilipino kasi importante sa kanila yung kanilang mga kaalyado na kung saan ay makakasama nila tuwing eleksyon, magiging kakampi nila tuwing eleksyon, makakasama din nila syempre sa pagnanakaw. Diba? Kaya nga,
Kung titingnan po ninyo mga kababayan, dyan pa lang sa Senado eh. 'Di ba? Diyan pa lang sa Senado mga kababayan ko. Tingnan nyo, nakikipag-anuhan pa, nakikipagharutan itong si Jinggoy. 'Di ba? May napanood akong video, ayun, nag-aanuhan sila. Oh, kumbaga dahil eleksyon na nga, si Jinggoy parang nag-request yata na i-introduce siya ni Sara sa mga KOGC, 'di ba? Yung mga membro ni Kibuloy na puro mga wala na sa sarili. So, pero para sa akin mga kababayan ko, hindi nakatakataka yun eh. Kasi unang-una, kung titignan nyo naman si Jinggoy magnanakaw din naman yun eh. Kaya nga, 'di ba? Magnanakaw din naman yun. Tsaka wala namang ibang ginawa yun kundi 'di ba? Kundi magnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya nga nakulong yun eh. Hindi nakatakataka ang mga magiging kasama ni Sara Duterte sa mga pagdating ng mga halalan o magiging kakampi nitong mga ito ay si Sara dahil pare-pareho po sila mga magnanakaw. 'Di ba? Si Jinggoy, swerte nga lang si Jinggoy eh. Ito nga nakakalungkot. Kaya nga gusto ni Kibuloy ng kapangyarihan, bagamat sinabi niyang sa kanya ang buong mundo, sa kanya ang kaluluwa natin, kasi alam ni Kibuloy na pag may kapangyarihan ka, pwedeng mangyari kay Kibuloy yung nangyari dito kay Estrada na bagamat positibo yung kanilang kaso, plunder, o 'di ba? Bumababa po yung kanilang mga sentensya. Kulang na lang ma-dismiss dahil nga sa sila ay may mga kapangyarihan. So, kaya gustong-gusto ni Kibuloy na magkaroon din ng kapangyarihan. So, ito nga't nakakatawa, sa kanya daw ang buong mundo, sa kanya yung buhay natin, sa kanya lahat. Pero bakit kailangan pa niya magsenador? 'Di ba? Gayong lahat, mas mataas pa yung kapangyarihan niya sa lahat. So dito pa lang makikita nyo, may mga kandidato ngayon na hahabol sa pagiging magnanakaw at saka magsinungaling. So, kaya nga mga minamahal ko mga kababayan, talagang kung iisipin po ninyo, talagang yung mga tao ngayon na sakim sa pera at kapangyarihan ay nakikisali. O kumbaga gusto rin magkaroon ng kapangyarihan na kung saan ang motibo nila sa pagkuha nila ng mga kapangyarihan na yan ay makapagnakaw lamang. Siyempre, hindi lang makapagnakaw kundi umabuso. Di ba? O gamitin yung kapangyarihan nila para makagawa sila ng iba't ibang mga kalokohan o makagawa sila ng iba't ibang mga aktibidad na pangsarili lamang at hindi para sa mga Pilipino. So, ayun mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na ho kayo at medyo maingay ho talaga. Lalong-lalo na po tulad doon ng sinabi ko, nasa highway po tayo. Wala po tayo sa bahay, wala tayo sa naman. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ako po ay nag-iisip talagang mabuti. At sa aking mga iniisip, ang lagi po nating iniisip dito, yung kapakanan po ng taong bayan. Ano na kayang mangyayari? Kung sakaling maraming mga Pilipino ang magbubulag-bulagan o handang ipagbili yung kanilang mga boto para lamang sa mga taong wala namang kwenta. Diba? So, yun ang yun ang iniisip ko dito mga minamahal ko mga kababayan Pero ganun pa man, umasa na lang din po tayo na kikilos ang Diyos o hihipuin ng Diyos yung mga Pilipino na sana huwag silang magpadala sa mga Pilipinong bulok. Katulad ho ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Aimee, ni Joseph Estrada, Jinggoy Estrada ba to? O yung magnanakaw. So, sana, yan lang ang masasabi ko, sana, hindi magpadala ang ating mga kababayan sa kanilang mga matatamis na salita, sa kanilang mga walang kwentang mga panalit. Kumbaga wala talaga. Masasabi mo talagang wala dahil walang nagawa
wala lahat, no? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, tayo po ay umaasa sa magandang magiging resulta po sa darating po na halalan. Tandaan ninyo, at dito po sasabihin ko sa inyo kung sino-sino lang yung mga politikong pwede nating pagkatiwalaan, no? Mga kababayan. So, ganun pa man, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.